Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, basahin muna po natin ang salita ng Diyos bago po tayo manalangin. Ang sabi po ng Book of Acts, chapter 9, mula po doon sa verse 1. And so yet breathing and threatening and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, and that if he may found any on his journey, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. At sa kanya pong journey, he neared to Damascus, and suddenly there shined round about a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Lo, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. Salamat po sa Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa kabutihan mo po sa aming buhay, sa pagkakalumpuan ng panibagong araw at lakas sa bawat sa amin, maging sa iyong pong mga provision, maging sa aming mga loved ones. Tunay, O Lord, kayo po'y nanatiling tapat sa kabila ng mga pagkukulang namin. Patawad po sa aming mga kasalanan. At dalangin po namin sa aming pag-aaral, maging sa buhay ni Apostle Paul, maging blessing po ito sa aming lahat. At maging lesson po na tunay, kayo nga po ay gumagawa ng mga miracle sa buhay ng bawat tao. At ang inyong pong timing ay nasa iyo lamang pong kapasyahan, O God. Dalangin po namin na maging blessing po ito at encouragement sa bawat sa amin. Sa iyo lamang pong pupulit po. Salamat. In Jesus' name pray. Amen. Alam niyo mga minamahal, sinasabi nga po natin na si Apostle Paul, bago siya naging Apostle Paul, siya po si Saul. At siya po ay pinili ng Diyos upang maging Apostle to the Gentiles. Pag sinabi po natin mga hintil, ito po yung mga anak ng Panginoong Hesukristo, hindi po by the blood, paging Israelite, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, by faith, mga minamahal. At si Apostle po napili. Hindi lang po yon. Ito po si Saul, mga minamahal, ay andun na during the time pa ng persecution ng mga Kristiyano. Nung binabato po itong si Stephen sa Book of Acts, chapter 7, mga minamahal. Makikita ho natin dito na nandun si Apostle Paul, kabataan pa niya, sabi ng 58, and cast him out of the city, and stoned him and witness, and laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. So si Saul nandun na. Kitang-kita niya na ang mga taong naniniwala kay Kristo binabato, pinapatay. Kaya ganyan na lang ang kanyang galit hanggang siya po ay nag-aaral. Siya po siya, taga-Tarsus po siya, mga minamahal. At doon po siya nag-aaral sa sikat na university. At sabi nga po ng Biblia, ang isa sa mga naging profession dito si Gamaliel. Pag sinabi po nung si Gamaliel, ito po yung nagtuturo about sa law of Moses, mga minamahal. At masasabi po natin na ito po si Apostle Paul, talagang pinili po siya ng Diyos upang mag-preach ng gospel po sa mga Gentiles, maging doon po sa mga Israelite. Ang sabi nga po ng ating pag-aaral na siya ay napakatalino, napakahusay, mga minamahal. Sabi nga niya sa Philippians chapter 3, verse 5. Sabi nga niya, circumcised on the 8th day, a stock of Israel, a tribe of Benjamin, an Hebrew and of Hebrews, touching the law, a Pharisee, concerning sin, persecuting the church, touching the righteousness, which is the law, blameless. So, ganun siya katalino, mga minamahal. Subalit, yung panahon na tinawag po siya ng ating Panginoong Hesukristo upang maging disciple po niya, wala pong imposible sa Diyos. Sabi nga po natin pag-aaral, on the way siya sa Damascus, daladala niya yung sulat galing sa high priest upang i-persecute ang mga Kristiyano. Kasi yung mga Kristiyano doon sa Jerusalem, pinagkukulong nila po mga minamahal sa prison. Pinapasok yung mga bahay, kaya nangalat po yung mga Kristiyano dito, mga minamahal. At kung saan panig po sila punta, sa Judea, sa Samaria, sa Minor Asia, lahat sila nangalat po, mga minamahal, dahil sa takot po dito kay Apostle Paul. Kaya ganun lamang pagsumidhin niya pumunta sa Damascus upang usigin ng mga Kristiyano. Along the way, mga minamahal, napakita po sa kanyang Panginoon. At isang matinding liwanag nagmumula sa langit at bumagsak nga po siya sa lupa. At pagbagsak sa lupa, isang tinig ang kanyang narinig. Ang sabi po ng tinig, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi po ni Saul, sino po kayo, Panginoon? Ako si Kristo na iyong pinag-uusig. At nangyari nga po, sabi niya, pumunta ka sa city at sasabihin ko sa iyo yung gagawin. Alam niyo, for 3 days, wala akong paningin itong si Saul. At kanya, yun po yung time na nakakapag-fellowship siguro, yung communication niya sa Panginoon, nananalangin siya. Hanggang sa sabi nga po ng Panginoon, dito kay Ananias, napakit sa bisyo, pumunta ka doon sa lugar, sa bahay ni Judas at puntahan mo doon si Saul of Tarsus.
ay natakot po ito si Ananias, mga minamahal, sapagkat nababalitaan niya kung gaano kabagsik, gaano kalupit itong si Saul sa mga Kristiyano. Subalit sabi po ng Diyos sa kanya sa verse 15 ng chapter 9, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake." So si Ananias pinagpunta doon, at sabi nga niya, ako'y pinapunta dito ng Diyos, Brother Saul, at upang ikaw ay bigyan ng paningin. Pagkahipo po ni Ananias sa kanya, mga minamahal, na-filled po ng Holy Spirit at nalaglag ho yung kaliski sa kanyang mga mata at binaptize po nito si Ananias. Alam niyo mga minamahal, wala naman po imposible sa Diyos eh. Ang sabi nga po ng 1 Timothy, mga minamahal, na kung sino pa ito si Apostle, sabi nga niya, "I thank Christ Jesus our God, who hath enabled me to put me counted in putting me faithful in the ministry, who was before a blasphemer, a persecutor, an injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." Ang sabi nga ni Apostle Paul, he is the chief among the sinners. Ganun katindi ang kanyang kasalanan. Alam nyo, pagpapatunay lang natin sa ating pag-aaral na kapag tayo dumating na doon sa ating worst point, God will confront us, mga minamahal. Iko-confront ka ng Panginoon. Hindi naman pwedeng manatili na hayaan ka ng Diyos na ang gawain niya, ang kanyang pangalan ay tuloy nating sirain. At ganun ho nangyari ito. At worst point, ganun ang balak ni Apostle Paul. Talagang ni Saul, talagang kumilos na po ang Diyos sa kanyang buhay. At sabi nga po, talagang yung time na yon is walang halos maniniwala. Sapagkat nung time after his transformation, after his divine conversion, mga minamahal, hindi nga siya pininiwala kaagad, mga minamahal. Subalit ganun po ang Diyos, mga minamahal. He can make things all possible sa isang tao. Gaano man siya kasama, gaano man katindi ang kanyang pinagagawa, may plano po ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga, there's no room for arrogance in God's presence. Yung pagiging arrogante ni Apostle Paul, ni Saul, walang lugar yan sa Panginoon. Subalit sa isang touch lang ng Panginoon, pwede pong baguhin ang isang tao. Ito po yung great lesson sa introduction sa buhay po ng pag-aaral po natin sa buhay ni Apostle Paul. Na marami po tayong matututunan sa kanyang missionary journey, kung paano po siya isang tent maker, humayo po siya ng maraming beses upang ipangalat po ang mabuting balita. Sa buhay natin, mga minamahal, hindi pa po huli ang lahat. Gaano man katigas ang puso ng bawat isa. Pwede kang baguhin ng Panginoon Pwedeng ayusin ng Diyos ang buhay mo Si Saul nga, mga minamahal, ginawa niyang Apostle Paul. At talagang napaka-imposible kung ating pong titingnan. Subalit sa Panginoon, walang imposible. Imagine natin, pinipersecute niya mga Kristiyano, pinakukulong. At during the time ni Stephen na martyr, na binabato, na nagpupuri pa rin sa Panginoon habang binabato, nandun na si Saul At talagang ito yung nagtanim sa kanyang puso na, ang mga Kristiyano, makikita ko yung gantong gagawin sapagkat hindi totoo ang kanilang ginagawa. Subalit sa Diyos, kaya niyang baguhin ang isang tao. In fact, mga minamahal, 2/3 of the New Testament, isinulat po ni Apostle Paul. Ganun po katindi ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa gawain. Later on, ang ating pong pag-aaral, makikita ho natin kung gaano ang dinanas ni Apostle Paul sa kanyang missionary journeys, mga minamahal. Bali sa araw na to, yung divine conversion ay makita po natin kung paano ang Diyos ay pwedeng magbago ng isang tao. Gaano man siya kasama, gaano man katindi ang kanyang pinagdaanan, wala pong imposible sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon po'y gumagawa ng miracle sa mga taong tunay na sa kanya sasampalataya at magtitiwala. Maging sa bawat sa atin, mga minamahal. Hindi pa po huli ang lahat. Kailan mo ba'y susuko ang buhay mo sa Diyos? Pag huli ng lahat, pag wala na tayong kakayanan, pag wala na tayong lakas, ang mga malati sa buhay, kailan natin babagi na? Kapag lahat nasa banig na ng karamdaman. Opo, mga minamahal, lahat po tayo lilisan sa mundong ito. Subalit ang pinaka-importanting bagay na dapat po natin magawa. Makilala po natin, tanggapin si Kristo sa ating buhay bilang Lord and Savior. Sapagkat everything is useless and meaningless. Everything is nothing kung wala si Kristo sa ating buhay, mga minamahal. Kanya, ito pong lesson natin, devotion sa araw ito, naway maging blessing at encouragement sa bawat isa sa atin. Type mo na lang. Ama namin Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O God, sa buhay ni Apostle Paul. Your divine conversion sa buhay niya na kung saan siya po'y ginamit mo mightily. He turns the world upside down, O Panginoon.
Naway ito po yung maging encouragement sa bawat sa amin na kami po ay pwedeng pong gamitin. Maging ang bawat sa nakikinig, O Lord, anumang kalagay sa ng buhay, pwedeng pong gamitin upang ipangalandakan po ang iyong mabuting balita. Dalangin po namin kayo pong kumilos sa bawat buhay, sa bawat puso. Batid po namin kumakatok kayo sa pinto ng bawat puso, naghihintay lamang na kayo po papasukin. Dalangin po namin, O God, na patuloy, abutin mo nga po ng iyong biyaya, ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kilala, aming mga kaibigan. Nilalapit po namin, kakatiwala, sapagkat ito lang po ang kaparaanan upang kayo po'y makapiling namin sa langit na bayan. Lalapit po namin lahat ng ito, O God. In Jesus we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.